Magandang gabi po, mga kapatid. Ako po ay bumabati sa lahat sa inyong pagdiriwang ng 108 anibersaryo ng Iglesia. Pastor, kukunin ko lang yung sa Facebook, nakapost. Ito po. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako'y naging kabahagi at magiging kabahagi ng inyong pagdiriwang. Ano po? Sabi po ng mga taga Lumbang, Pastor, ang sarap ba sa UCCP Kalaka? Parang nagdiriwang sila ng Kalakatsara. Ano po? 1 week celebration. Pero ang hindi ko po inaasahan, mga kapatid, ay ang dalawa ko pong palang kasama doon ay proxy. Dahil wala ang kanilang mga minamahal sa buhay, kaya sila ay naging proxy. Akala ko rin po ay proxy ako. Magpapaproxy ako ngayon. Kahagabi po, hindi ko naman sinasabing, Pastor Joy, hindi kayo dumating sa Lumbang, ay hindi rin ako makakarating. Pero ang hindi ko po inaasahan ay ang masama kong pakiramdam kagabi. Subalit, nadala po sa panalangin. Kaya't umaga pa po ako sa Lumbang na Matanda at ako ay nakasama ninyo sa oras na ito. Ang inyo pong tema ay pamilyang sama-sama kay Jesus ay pagpapalain ng may lalang. Parang ganun po yung napasa ko sa nakapost. Ano po? At isang makulimlim na hapon po, kami po ay nagba-Bible study sa Kaligipit, sa Lumbang na Matanda. Tunog po ng tunog yung aking cellphone. Ako po ay talagang nag-off ng cellphone ko pag may Bible study kami. Bit po kaya hindi ako nag-off ng cellphone noon. Kaya pala'y tatawag si Pastor Joy. Ano po? At ang sabi po niya, Pastor, pwede ka bang makabahagi sa isang gawain ng family revival sa kaugnay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Iglesia? At ako po hindi na nag-isip. Ano po? Hindi ko po alam na masasarhan na pala ang kalye sa Lumbang na Matanda at mahihirap ng lumabas. Ako po kaagad ay sumagot ng yes. Ano po? Kaya't ako po ay natutuwa sapagkat napakaganda ng inyong mga gawain dito sa Kalaka. Na kung saan po ay makikita natin na talagang sa pangunguna ng inyong manggagawa, ng inyong masipag na pastor, ay tuloy-tuloy ang inyong mga gawain na kung saan ay iniisip at pinagsisikapan yun pong family revival. Alam niyo po mga kapatid, ang lahat ng mga iglesia ay may kanya-kanyang katangian. Ang lahat ng mga iglesia ay nagkakaiba-iba. Meron pong mga iglesia na napakarami ng mga professionals. Ano po? Mayroong doktor. Dito po ba may doktor? May mga engineer, guro. Iba't ibang mga profesyon ang mga binubuo ng kapatiran. Iba't iba rin po ang mga setting ng mga churches natin. Ano po? Meron pong ikangay tulad sa Lumbang na talagang nasa bukid. Pero yun naman kanilang mga responses ay bayang-bayan. Ano po? Para pong talagang sila'y aktibong-aktibo. At ang mga iglesia lokal din po ay may kaniya-kaniyang mga kakayahan. Ano po? Meron pong mga kaanib na iba't ibang antas ang kanilang partisipasyon sa mga gawaing pang-iglesia. Meron din pong mga iglesia na nung unang panahon ay nagtatagal ng matagal sa kanyang paglilingkod sa mga iglesia lokal. Ngayon po meron na tayong sinusunod at mga policy, ano po, na mga termino ng mga manggagawa. Alam ko po mga kapatid na kayong mga Kalakenyos ay may kanya-kanyang mga katangian. At nakita ko po at nasaksiyan na masisipag ang mga Kalakenyos. Ano po, kayong mga taga-Kalaka. At kayo po ay, sa inyo pong aking kasipagan,
Kayo po ay masasabing maraming nalalaman all around. Ano po? Meron siyang marunong magsaka, marunong mag-drive, at iba pa ang inyong mga talento. Kayo nun po'y mayayaman. Ano po? Sapagkat ang inyong mga talentong ginagamit ay nagbubungkal kayo ng bukid. Kaya't ang sabi nga po ng mga Tagalumbang na matanda, Pastor, ang yaman dito ay nasa bukid. Maituturing din po ng mga Calaqueños ay mapagmahal. Ano po? Sabi nga po ng mga Tagalumbang, Pastor, talaga pong ganyan kami dito. At kayo po ay kasama dito mga kapatid. Kung saan ang UCCP Calaca ay kaanib at kasama sa mga katangian ito. Kung kaya't ang inyong iglesia na binubuo ng iba't ibang mga pamilya ay may angking sipag, yaman at pagmamahal. Mapagmahal po kayong lahat. Kaya't iniisip po natin, kayo na mayroong mga katangiang ganito, bilang mga pamilya, paano po ba natin ito i-revive? Ilan bang pamilya ang dapat pang i-revive? Dapat pang pasinupin? At ilan pa bang mga kaanib ang dapat pang gawing mga aktibo? O ilan bang mga barangay ang dapat pa nating i-revive? Alam niyo po ba mga kapatid, na ang Lumbag na Matanda ay anak ninyo, UCCP Calaca? At ang UCCP Calaca ay meron na rin pong anak na Baklas congregation. So, apo na po ninyo ang Baklas. Ang akin lamang pong mga iniisip mga kapatid, sa kami po'y nagdibang ng 25th founding anniversary ng linggo, wala ang aming ina. Ang naroon lang po yung aming anak. Na kung iisipin po natin mga kapatid, ay dapat gusto na naming panligawin din ang Baklas. Ay kayo po bang taga-UCCP Calaca? Ay hindi niyo po ba pinanliligaw uli ang inyong iglesia para magkaroon ng anak at apong dagdag bilang mga pamilyang binubuo ng inyong iglesia? Ako po'y natutuwa sapagkat ang inyo pong pastor ay DCM ng BAC, ng Batangas Associate Conference, na siya ang nagpayuniring ng One Province, One Conference. Pastor, baka ako'y patigilin mo na pag sinabi ko ito. Siguro po, kung kayong binubuo ng ilan po kayong barangay sa UCCP Calaca? 16? Ay kung kayong mga barangay ng UCCP Calaca ay magtatayo ng isang iglesia, ay baka tayo maging isa na agad jurisdiksyon. Pastor Joy, kung tayo po ay tutupad at magsisimula buhat sa inyong iglesia na one barangay ay one church, siguro po ganap na ganap ang kagalakan ng Batangas Associate Conference at siya'y dideklaran isang ganap na konferensya. Mga kapatid, magandang gabi po. Pasok po muna tayo sa mga tahanan. Kanino po bang bahay ito? Sino po ba ang head of the family? Ilan po ba ang bumubuo? O ilan po ang naging bungang mga sukling ng tahanang ating papasukin? Mga kapatid, ang akin pong sermon ay naiwan ko dahil po walang power sa binubusan, di ko po na-print. Pero ang akin pong sermon ngayon ay 6 na letra lang. Calaca, 6-letter sermon. Po, Calaca, letter C. Ano po kaya ang dapat nating gawin para ang pamilya ay sama-samang na kay Jesus ay pagpapalain ng may lalang? Unang-una po ay letter C, clear goal. Dapat po tayo ay mayroong isang malinaw
na tunguhin. Halimbawa, ang isang ama ay isang Roman Catholic. Ang kanyang niligawan, ang isang binata ay Roman Catholic, ang kanyang niligawan ay isang UCCP. Saan po kaya sila magpapakasal? Kung sila po ay makasal sa isa simbahan natin dito sa UCCP Calaca, saan po kaya sila mananambahan? Kung aktibong nananambahan si ina, saan po naman kaya pabibinyagan ang kanilang unang supling? Sila po kaya itulad doon sa isang pamilyang nakita ko. O sige, ang panganay ay sa UCCP. Ang pangalawa ay sa Katoliko. Hanggang dumami po ng dumami. Dapat po'y merong malinaw na goal na tunguhin upang maging matatag ang isang tahanan. Upang makita at maipahayag natin na tayo isang tahanang Kristiyano. Yun pong aming barangay captain. Noong linggo ay bumati at nagsalita. Sabi po niya, ako na may napapasakop sa aking asawa. Kaya't ako'y sumasama sa kanya paminsan-minsan. Ang sabi po ni CM, huwag kang magpasakop sa iyong asawa. Magpasakop ka sa Diyos. Di po ba? Bilang mga taga-panguna ng tahanan, dapat tayo mayroong malinaw na tunguhin para makita natin at maipamuhay ang isang pananampalatayang kumikilala at tumatanggap sa Panginoon. Yung sila'y magkasama sa pananambahan, magkasama sa tahanan, meron silang magandang hangarin sa kanilang buong pamilya. Ang teksto po natin nagsasabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi iiwanan ng head of the family ang kanyang buong sambahayan at siya na lang mag-iisa. Kalapit naman Bahala na kayo. Hindi po ganoon, kundi ang isang relasyon, ang isang pakikipag-ugnayan, ang isang diwa ng pananampalatayang ipinamumuhay ay para sa ama, sa ina, sa mga anak, at sa kanyang buong sambahayan. Malinaw, dapat ang tunguhin ng pamilya. Malinaw at sama-samang ipinamumuhay ang tunguhang ito sa ganap na pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Clear goal. Letter C. Ang sunod pong letra ay A. Ano po? Letter A. At ang sabi ko po, napakaganda na meron tayong affirmation. Pagtibayin natin ang pananampalatayang ito na ibinahagi ng ama ng tahanan sa kanyang buong sambahayan. Napakaganda po na pinagtitibay ang pundasyon ng pananampalataya buhat sa magulang hanggang sa kanyang mga anak, hanggang sa kanyang buong sambahayan. Matatag. May kasiguruhan at may katiyakan. Hindi lamang po tayo dapat maging leader ng pamilya, kundi dapat tayo maging leader ng pananampalataya. Yun pong ating kinatukang pamilya kanina. Sino kaya yun? Yung kayang ama ay nasa CROs? Yung kayang umattend ng UCM? Aktibo kaya siya sa kalalakihan? Ang kayang asawa ay dumadalo sa pananambahan at aktibo sa gawain ng CWA? May anak na rin kaya siyang SIAP at CYF? At ang kanyang mga anak ay kasama rin niya sa gawain ng pananambahan. Kung 16 pong barangay, ay di mas marami ang pamilyang kaanib ng UCCP Calaca.
Alam po nating kayo ay sikat sa bilang. Pero mga kapatid, dapat po inyong pinagtitibay. Matatag ang pundasyon ng pananampalataya ng inyong buong sambahayan. Dapat po kayo leader ng pamilya. Sabi po ng isang tatay, ay paano naman akong sasama? Ay kung magyakag ay bihis na. Gusto ko ba naman kayo inihanda rin ang aking baro at bihisan upang ako'y makapanambahan? Siyempre, papasok ba ako sa simbahan ay tagahatid lang. Ito ikang aking suot ay short lamang. At hindi naman ako ipinaghanda ng bihisan ng aking asawa. Ano po ang solusyon? Upang hindi lang maging driver ang asawa at tagahatid sa simbahan. Pagtibayin ang pananampalataya. Ang pundasyon. At kung matatag at matibay ang pundasyon ng pananampalataya ng ating mga kabiyak ng puso, hindi po sila mag-iintay sa bihisan, kundi sila ang kasama natin sa paghahanda at sa pagdalo sa lahat ng ating mga gawain. 2 letter na po ang ating nabanggit. Ang ikatlong letter po ay letter L. Ano po? Pagmamahal. Walang iwanan. Sabi po ng isang ina, oy kumare, hindi ko nakasama ang aking asawa at mga anak, pwede bang makahingi ng kaunting pansit? Dahil inaalaala nila ang kanilang sambahayan na naiwanan ay sa pananampalataya at pagdalo sa mga gawain. Naalaala po ba natin ang ating mga mahal sa buhay na naiwanan? Ay payag po ba kayong laging kayo ay naiiwanan? O kaya ay kayo ay laging nang iiwan, mga kapatid? Walang iwanan ang isang pamilyang matatag na nakakakilala sa Panginoon. Nung nababalita ko po yung inyong Friday Nights Fellowship, ako po'y gustong-gustong magpagabi dito sa Kalaka at nang masaksihan ng inyong gawain. Napakasarap pong makipag-celebrate. Masilip ang isang gawain na kung saan ay alam po nating nagpapatatag, nagpapatibay ng buklod ng pagmamahal ng isang iglesia. Mahal po ba ninyo ang isa't isa? Pakitanong nga po sa kanan. Sino po ang may katabi sa kanan? Tanong nyo nga po. Mahal mo ba ako? O, yun pong nasa kaliwa. Tanong niyo po, mahal mo ba ako? Ay, paano po kaya natin tatanungin ang mga kaanib ng pamilya natin ay hindi naman natin isinasama? Kung mahal po natin sila, hindi po ninyo sila iiwanan sa inyong bahay na makikinig lamang at makikipag-text at makikipagtawagan, kundi kasama siya sa gawain at kayo'y nabubuklod sa mga gawain. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng pagmamahal. Ipinapahayag natin bilang isang pamilya na minamahal natin ang isa't isa. At ang salita ng Diyos ay pinapahayag natin. Sabi po sa teksto natin, ang lahat ay tumanggap sa Panginoon at pinahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng nasa bahay. Sa pangangaral ni Silas at ni Apostol Pablo. Yun po ang pagmamahal. So mga kapatid, ang sunod pong letra sa sunod sa L ay A na naman. Ano po? Kala. Ito po ay acknowledgement, pagkilala. Kikilalanin po natin ang bawat isang kaanib bilang mga tahanan. Bibigyan po natin sila ng pansin sa kani-kaninyang mga kakayahan, kaalaman at kasanayan, sa kanilang mga sipag at tiyaga. Pahalagahan po natin ang ating mga pamilya.
Kilalin po natin ang ating mga kapatiran. Kung minsan po, tayo ang nabibigyan lang, na-appreciate lang natin ay mga kalalakihan. Di ba, mga teacher, ano po, by Teacher's Day. Merong appreciation sa mga manggagawa. Meron tayong Grandparents' Day. Ano pa ba ang mga celebration? Abit po wala ata yung Farmer's Day. Ano po? May Tatay's Day, Mother's Day. Pero bit po yung ibang mga bahagi ng ating iglesia ay hindi natin nabibigyang pansin. Itap po natin ang ating mga kaanib upang sila po ay patuloy na makapag-participate. I-recognize po natin sila ayon sa kanilang hanay at sa kanilang kakayahan. Meron na po ba kayo dito, Senior Citizens Day? Yun po yung ganda na atin silang nakikita, nakabahagi, ay ina-acknowledge natin. Kinikilala natin. Meron tayong pagpapahalaga at pagtataas sa kanilang hanay. Malapit nang matapos ang sermon dahil letter C, commitment. Ano po ba yung commitment? Ito daw po ay napakahalaga para sa isang pamilya upang siya ay maging matatag, upang siya ay makatupad sa kanilang mga obligasyon. Mababae o malalaki ay may tungkulin sa tahanan. Mabata o matanda ay may mga responsibilidad po tayo. Pero ako'y natutuwa sapagkat ang UCP Kalaka ay maraming mga lalaki. Pag po kayo pumunta sa ibang mga churches, puro mga babae lamang. Totoo po na mayroon tayong mga pananagutan. At kung tayo po ay mayroong pagpapahalaga sa ating mga obligasyon, sa commitment natin sa Panginoon, sa mga tungkuling napaatang sa atin bilang kaanib ng iglesia, alam po natin, ang ating gawain ay ating isa sa buhay. Pag po tayo ay nagpapabinyag ng ating mga anak, yun pong banal na tungkulin ay tinatanggap ng tatay at ng inay, ng babae at lalaki. Nagsabi po nila ay wala pang kamulatan ang batang ito, ang sanggol na ito, kayo ang magtuturo, kayo ang mag-aakay upang sila ay matuto sa pananampalataya, upang sila ay matuto sa pananambahan, upang sila ay makapanalangin, upang sila ay maging ganap na kaanib. Dahil po hindi pa tapos ang tanong ng pastor, ay nauuna, kaya naman ata nakakalimutan ang kanilang obligasyon. Ay bahala ka na dyan sa iyong anak. Kung natin ay may isip na sila, ay hindi naman natin ipinatagos ang tunay na pananampalataya sa ating mga anak. Kaya pagdating ng mga edad na sila ikakasal na, ano lang makikita sa simbahan, sabi ng iba, hindi naman yan miyembro. Yan ba ay kaanib natin? Ang sabi po sa ating teksto, nagpabautismo ang buong sambahayan, lahat ng mga kaanib ng kanilang tahanan. Lahat ay may pananagutan. At kung tayo po ay nagtatala ng ating mga kaaniban, atin pong binibilang ito. Alam po nila ang kanilang mga obligasyon. Alam po nila ang kanilang pananagutan. Yun po yung commitment natin. At meron po tayong hold sa ating mga member, pag po talagang sila ay ganap na kaanib. Kaya't sila po ay 100% sa attendance, 100% sa givings, 100% sa participation sa mga gawain sa loob at labas ng iglesia. Ang huling letra ay letter A. Admiration. Yun pong paghanga. Alam niyo po, kanina ang kapatid na Risa ay nanalangin.
Ganda ng kanyang panalangin. Taos sa puso, kahanga-hanga. Dahil siya isang leader ng iglesia. Napakaganda po mga kapatid ng naging pagtanggap ng buong sambahayan kay Pablo at kay Silas. Isinama sila sa kanilang tahanan, hinainan ng pagkain, galak na galak sila at ang kaniyang buong tahanan. Sapagkat sila ay natutong sumampalataya sa Diyos. Ang kagalakan, ang paghanga ay dapat para sa kanila. Ano po ba ang outcome ng ating mga gawain at mga selebrasyon sa iglesia? Matagumpay, maayos na pamilya, kahanga-hanga ang isang pamilyang nabubuklod at nagsasama-sama para kay Jesus, sapagkat sila ay pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo po ba bilang mga pamilya na bumubuo ng ating iglesia ay merong mga evaluasyon sa ating sarili, sa iglesia, sa ating mga hanay ng mga samahang kinabibilangan? Napakahalaga po ng isang pananaw. Tanawin natin, ano ba ako sa taong ito? Magdiriwang na naman ng 108th anniversary ang UCCP Calacar. Ano ba ang aking naging partisipasyon sa kanyang buhay at gawain? Ano ba ang aking hangarin sa paghakbang na muli ng iglesia sa mga hamon ng gawain at patuloy na gawain ng iglesyang ito? 108 years, founding anniversary ang UCCP Calacar. Sana po'y makita natin bilang kaanib ng iglesia ang isang malinaw na tunguhin. Ako at ang aking pamilya. Ang inyong commitment, ang inyong pagtap sa isa't isa sa kanyang mga tungkulin, yung i-recognize ninyo ang bawat isa at ang bawat pamilya. Yung inyong pahalagahan, yung inyong pagtupad sa inyong mga obligasyon. Atin pong alalahanin ng inyong sambahayan ay kaanib ng iglesia. Inyo pong alalahanin ng inyong iglesia, ang bubuo nito ay ang inyong pamilya. Patuloy po nating ipanalangin ang kahandaang ng pamilyang magsama-sama upang patuloy na yumabong ang bawat pananampalataya, ang bawat pamilya, ang kabuuan ng iglesia bilang pamilya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong hamon na binigay sa amin sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na tinatawag niyo kami at pinapatuloy na pinapalalahanan bilang inyong mga anak na bumubuo ng iglesia, na ang aming mga pamilya ay aming patatagin. Bigyan namin, Panginoon, ng malinaw na tunguhin ang aming mga tahanan. Mahalin namin ang aming mga kapatid sa iglesia. Pahalagahan namin ang isa't isa. Naisin namin, Panginoon, ang isang pananaw sa pagtupad sa aming mga obligasyon, sa tawag ng gawain, sa mga samahang kinabibilangan namin. Linawin nawa, O Diyos, ng bawat sa amin ang isang evaluasyon kung paano kami nakibahagi at paano namin itatalagang muli ang aming mga buhay ng bawat pamilyang kinabibilangan namin sa pagsulong at pag-unlad ng inyong kaharian, ng inyong iglesia, upang kami ang tumugon sa tawag ng gawain sa pamayanang ginagalawan namin. Samahan niyo po kami, Panginoon, naway maging matatag ang pananampalataya namin, kami at ang aming sambahayan, kami at ang aming iglesia. Kayo nawa, O Diyos, ang maghari sa amin. Ito po ang aming patuloy na dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.